Bago na tayong series at ito na tayo sa Kingdom Celebrations. So Kingdom Celebration, maraming celebrations sa Bible, kaya pag-uusapan natin ang ilan lang dahil may 4 na linggo ang December, then lalagyan natin yan ng ilang celebrations na we can learn, glean wisdom from this. Okay, sa mga may birthday rin ngayong December, maging sa ating online viewers, happy birthday. Okay. Si Ezra, birthday ni Ezra. Ipapasara niya ang buong Show Boulevard. Happy birthday, Ezra. Kailan napansin ko si Ezra? Si Ezra ilang taon? 2 years old na. 2 years old na siya. Kailan napansin ko nagse-celebrate na siya, tapos tayo hindi pa. Ayan. Kaya siguro, Ezra, mag-imbita ka naman. Then, Kingdom Celebrations, kumaga exciting ito dahil kakaiba. Then, ngayon, sabihin ko sa inyo, dahil nga sa bilis ng panahon, 2026 na next year, ilang 3 linggo na lang. Kaya pinaghahandaan ko na rin yung The Power of With Him this coming January. Ganun kabilis. Kaya kapag nakakatakot kapag naiwanan ka na wala kang message, papaluin tayo ni God. Eh, siyempre, bago natin tuluyan yan, gusto ko lang batiin ang bawat isa ng Merry Christmas. Yung katabi mo, pakisiko ako dyan. Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas na! Ngayon, nakita niyo yung atmosphere. By the way, thank you very much sa mga nanay, sa mga ladies na nag-decorate ng ating mga... Napansin niyo, may kakaiba mga bulaklak dyan sa paligid. Although ang camera natin hindi umiikot, kaya sa mga viewers natin, ang makita niyo lang ako at yung nakalagay dito sa screen ng ating mga TV or cellphone. So, Merry Christmas! At itong December din, may mga magagandang nangyari, may mga nag-grow, may mga graduating. Meron tayong graduation sa 21 na leadership training. Class pala pa. Meron tayong 7 graduating students willing to follow Jesus. Sinundan nila yung 2-1-1 discipleship process. And of course, right after the service, 11:15, 10 to 11 ang ating service, and by 15 minutes, start na tayo ng ating graduation. At maririnig nyo, hindi na ako magbibigay ng word, silang magbibigay ng word. By that time, ano ang natutunan nila dun sa 2-1-1 leadership training. And pagkatapos yan, ang celebration natin, Christmas party na din. Gagawin natin. Ang unang dumaan dyan sa baba, sa araw na yan, yun ay papalitso natin. Di ba? Yung unang dumaan. Kung ang dumaan dyan ay wag naman si Ezra. Okay. So, Merry Christmas yan. Kaya nakalagay dyan yung ating 2-1-1 leadership training na logo at nandyan din yung ating 2-1-1 na honoring God and advancing His kingdom. Why? This year, ang goal natin lagi is to honor God, honor the King, and advance His kingdom. Wala man tayong ginagawa na iba, rather than kaysa focus tayo sa sarili natin, mapapagod lang tayo. Si God na lang at bahala na lang si God. Habulin tayo ng blessing ni Lord. So once again, Merry Christmas! At sa mga viewers natin, Merry Christmas! Ano ito makarating? Yan, kaya tuloy na natin ito. Kakaiba itong ating pag-uusapan dahil ang Kingdom Celebrations ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na yan ang ating purpose. To understand that the act of rejoicing in the Kingdom Celebration is not merely an emotional reaction. Ang iba sa atin, natutuwa na Pasko dahil marami natatanggap na regalo, only at the end, mapufrustrate lang kayo. Kasi kailanman wala talagang regalo na nagbigay sa atin ng fulfillment. Di ba? Nag-expect ka pero pag dumating ay mga bagay, lahat ng bagay sa mundo nasisira, bakal kinakalawang, kotse, nagkakaroon ng aberya. So, gusto ko makita ninyo na itong pag-uusapan nating celebration ay ito ay may connection sa eternity. Okay, hindi ito just emotional reaction, ano kaya ako ibibigay, ano kaya matatanggap ko ito. Galing na tayo dyan. Na kung may matanggap ka, enjoy mo na lang. Kumbaga, ito ay spiritual expression of recognizing God's dominion and supremacy. Gusto ko makita ninyo yung idea ng celebration natin ay kasama si Jesus, kasama ang Holy Spirit, kasama ang Father, and kasama ang Holy Angels. Marami sa atin ang masyadong lumiit na, kaya may connection ito sa ating topic na last October na big thinking. Ngayon, anong connection dyan? Kingdom Celebrations. O, tingnan natin. So, wag natin pairalin, we live by faith and not by emotions. We live by faith and not by sight. Ang kalaban ng faith ay sight. Kaya kapag may nakikita, hello, paano yan? Katulad ngayon, ay bagyo ngayon. Sa Masbate, mayroon daw silang padaan na bagyo. Dadaan lang naman. Wag lang mamugad. Iba yon, di ba? Jeff, wag lang mamugad. Okay, daan ka lang. Pero wag mo sisirain. Okay? So we have to recognize kung ano itong mga celebration sa Bible at mag-celebrate din tayo kahit ano man ang dumaan.
Okay, ito ang outline natin for the whole month. Kung last month, tag-iisang ang ating title. The first one, series number 1 ngayon, the celebration of holy angels and the shepherds. Then the celebration of heaven over one soul who repented. And the celebration of King David before the Ark of the Covenant, the celebration of the wedding supper of the Lamb. Yan ay nasa Revelation. So marami pa mga celebration sa Bible, kaya lang 4 lang naman ang linggo, 4 lang ang kukuhanin natin. Tingnan lang natin para may idea kayo dun sa mga topic na hindi masyado pinag-uusapan. O simulan natin. Series number 1, the celebration of holy angels and the shepherds at Jesus' birth. Gusto ko maunawaan natin, kapag pinag-usapan natin ang kingdom, hindi ito Sunday service lang. Ito ay celebration ng the whole universe, ng the whole kingdom of God. Kasi minsan ang tingnan, ay Sunday service, iilan lang kami, baka hindi umattend. Lalo pa pag prayer meeting, nireklamo ng iba, wala nang uma-attend. Kasi ang tingin mo yan lang, if this is the kingdom of God, you have to consider na lahat ng involved dito ay magre-rejoice. Kaya ang akala natin, kaya nga, lakihan nyo ang inyong pag-iisip, big thinking, dahil ito nasa kingdom of God. Kayo ang kingdom of God, hindi katulad ng Philippines na Republic of the Philippines lang. Pero ang kingdom of God is the whole earth kasama ang kalawakan. Nakita nyo ang kaibahan? Kaya kapag nakipag-deal kayo battling against Satan, against demonic spirits na umaatake sa inyo, alam mo ang the whole kingdom of God, kingdom of heaven is working with you. Kaya gusto ko makita natin ito. Ito yung word na na-receive ko last year na iyan ang direksyon nito. At ngayon natin ibababa. Although bakit ang tagal niyang pastor? Last year pa kasi hindi naman ganun kabilis ang puso natin at ang isipan natin. Mabagal din ako mag-isip. Tinatry ko din intindihin yung gusto ni God na i-message sa atin. Paano yan, Lord? Kaya along the way, January 2025, February, nagsusulat na ako ng notes dito dahil hindi ko pa naman kayang i-aralin lahat yan. So habang ginagawa ko yung January 2025, February na mga sermons, naglalagay lang ako ng note dyan at ito nga ito. Ibababa na natin ngayon. At habang ginagawa ko ito, nagno-notes din ako ng January natin. The power of within. At nagno-notes na rin ako ng February natin. Muscle up your hearts. Yan ang mga series natin next year. Kaya abangan nyo na lang yan dahil exciting. Si God may message talaga sa atin kung willing kang pakinggan. Joyful celebration in the Bible is a central theme expressed through acts of worship. So hindi mawawala yung worship kapag may celebration. Praise, and rejoicing in God's presence, often with music, dancing, and feasting. Kaya hindi ka dapat nahihiya kapag nagsasayaw-sayaw ka dyan, nagpupuri ka sa Panginoon. Kasi I'm doing this for God. Hindi ako dapat nahihiya. Baka anong isipin ni Edwin. Maaring may isipin siya, hindi naman ako nagsasayaw para sa kanya. Maliban na lang kung nagsasayaw ako, nag-worship ako, pa-impress. Tingnan mo, mas holy ako kay Edwin. Mas holy ako kay Ronel, mataas ang aking pagtaas ng kamay. Ang problema namin, during our discipleship, nung dinidisciple pa ako, sinabihan talaga ako nito, Pastor Dennis, ang mga leaders dapat sa harapan nakaupo yan. Kasi anything na merong imiministeran, kayo andun agad. Kasi mega church, hindi ka makatakbo doon, mapupuno ng tao. Tapos, kapag magtataas ka ng kamay, ganito lang. Napansin niyo, pag tataas ang kamay, nasa harapan ako. Kasi pag tinaas ko yan, matatakpan ko ito. Masarap magpuri na nakataas ang kamay, kaya lang dahil nga sa tangkad minsan natin, alamin mo rin may tao sa likod, be sensitive. Hindi, bahala kayo dyan, basta magpupuri sa Panginoon. Meron din, you have to consider others. Kaya may mga time na si Pastor hindi holy, si Ronel, kita nahihiya siguro. Kung ako lang gusto ko nakadipa, nakataas ang kamay ng ganyan, kaya lang nasa harapan kami. So that's part of discipleship na ginawa sa akin. So ang celebration, it's not about pagtaas ang kamay or whatever. Alam mo dapat kung bakit mo ginagawa ito. May purpose, may priority. Okay? So, kung nasasayaw ka man dyan ako, kaya ako minsan nararamdaman mo, ano kaya isipin lang sa, hindi, gusto ko magsayaw. Pwede ka may mga pag-ganun-ganun ka po. Di ba? Kasi hindi yung kumbaga, sino sa inyo nagsiselebrate na, Lord, natutuwa talaga ako, pinupuri kita, napapasayaw nga ako, Lord. Napapasayaw. Rejoicing ba yun? Alam mo deep inside of your heart, kapag nakita mo may ginagawa si God sa iyo, ang rejoicing hindi nga lang napapatalon pa eh. Kaya alam mo kapag may ginawa sa God, thank you very much. Throughout this year, ang daming ginawa ni God sa akin personally.
May growth na nangyari sa akin. Yung the way na na-share ko sa inyong word, ibig sabihin na overcome ko yung 12 months. 52 Sundays na pag-aaral ng word na na-deliver ko yun para sa glory ni God. Hindi para sa akin, hindi para patunay palakpakan ako. Kasi tinawa ko ni God eh. That's a joyful celebration na meron ako sa akin lang. At may mga bagay na ginawa si God sa aming family, maaring sa inyo sa grades or finances or relationship. Celebration din yon. At ang heaven ay nagre-rejoice kapag ang anak niya ay maganda ang kalagayan. So, this is a response from all creation, including angels, expressing their joy and appreciation for His divine goodness. Yung goodness ni God, yun yung makita mo, yung nararanasan mo, kaya nagre-rejoice ka. Sino sa inyo nakatanggap na, di ba kahit nga umorder kay sa online selling, pag natanggap mo, ikaw naman magbabayad, pero tonto ka, dito na. Isipin mo yung regalo ng iba, nag-rejoice ka, ikaw pa magbabayad nun, pero kita mo nagre-rejoice ka, paano ka rejoice? Ay, andito ng order ko. Ang ganda-ganda talaga. Saya ko, Ronel. Sena, ganda nito. Tagal kong pinag-aralan ito. Binasa ko ang 1,000 review. Exciting. Exciting. Nagre-rejoice kami sa kakala mo, nabubuang ka na. Sarang ganda nito. Ano kaya kung maisusuot ko ito, anong sasabihin nila? Di ba? Excited ka. Tapos sinuot mo, butas. Nagagalit ka. Ngayon napansin nyo, ang mood swing natin, baliktad. So alam mo, gusto ko maintindihan yung word na rejoicing. Gusto ko maintindihan nyo yung kagalakan, joy, or celebration na iyon yung nakita sa mukha natin at galing yun sa puso. Kapag nagre-rejoice ka lang sa mukha, plastic ang tawag doon. Ang saya ko. Talaga, saya ko. Alam mo yung merong galing sa puso, nakikita sa mata. Ang tanong, bakit sila nagre-rejoice? Ang angel sa shepherd or angels. Okay, tingnan natin. Ang verse na gagamitin natin dito sa series number 1, kasi topical tayo, iba-iba tayo next week, every week, kasi nga iba-ibang rejoicing itong pag-uusapan natin. And there were shepherds living out in the fields. So hindi ito winter, sabi nila winter na pinanganak si Jesus. Hindi ito winter kasi hindi pwedeng lumabas ang tao pag winter. Hindi pa man ako nakaka-experience, sina Felix, sina Erlyn, nung pumunta ka ba sa US, Nikki, kasi kami dito ang aming snow, nasa yung tag 5 piso. Meron din ba kayo sa iyo? May snow sa baha. Sa Santa Ana may snow. Snow yung nasa 5 piso. Bili ka nga doon, ang init. Lagyan natin sa tubig. Snow din yan eh. Kaya lang bilog-bilog. So, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. Hindi mo pwedeng dalhin ang mga tupa sa labas during winter dahil nag-snowflake sa mga damo. Wala rin sila makain. So sa sinasabi nila na yung kaya kita nyo halo-halo ang Christmas celebration ngayon, may snowman, may di ba, winter wonderland kasi punti-punti. Depende sa celebration nila kung ano meron sa kanila. Pero during this time na pinanganak si Jesus, walang snow. Nasa labas ang mga shepherds. So ano nang makikita natin diyan sa Luke chapter 2 verse 8, verse 9, an angel of the Lord. Pansinin niyo, angel means singular, isa lang. Angel of the Lord appeared to them. So, yan yung makita nyo. Tanda natin, ang nakarating lamang sa manger nung ipinanganak si Jesus ay shepherds lang at angels. Walang magi, walang star. Walang star ito by this time, ha? Walang star. Walang magi, yung tinatawag nila na 3 hari. An angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone. So, glory ni God ito na nagliliwanag, hindi yung bright morning star. And the glory of the Lord shone around them and they were terrified. Natatakot sila. Ano to? Siguro sa tanang buhay mo, tumanda ka na kasi pag shepherd ka, hindi pwede mga bata dyan. So, sa gabi pa, may mga kalaban dyan na kung ano yung mga hayop na kumakain ng tupa. Natakot sila sa nakita nila. Nagliwanag ang kalakitan. Ilan ang angel na may dala nitong glory ni God? Isa lang. Okay, saya. Verse 10. But the angel said to them, do not be afraid. Iyan lagi ang sinasabi. Ang goal ni Satan ng fallen angels is to terrify people. Pero ang holy angels, ang laging sinasabi niyan, do not be afraid. Kay Mary, sinabi din yan. Kay Abraham, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Pag binasa mo
verse 10, tapos na. Pero ang 3 points natin, 3 points tayo ngayon, diyan ko kukuhanin sa verse 10. So, ang tanong, kung may dala ang angel ng good news, ano ang bad news? Lagi nating tatandaan, ano ang bad news na kalagayan ng tao? Kasi pag-uusapan mo lang, I bring you good news. So what? Di ba, pag sinabi mo, oy, may answer ako sa problema mo, Ria. May answer ka? Anong problema? Anong tanong? Dapat alam mo ang tanong para naintindihan natin. So, anong problema? So, pag-uusapan natin yan, ano ang bad news, kaya dapat makintindihan natin ito. Point number 1, the removal of the spirit of fear. But the angel of the Lord said to them, do not be afraid, or do not be terrified. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Nung sinabi niya na do not be afraid, lagi nating tatandaan ang mga taong alipin ng kasalanan at alipin ng kadiliman ay laging takot. Kahit may pera yan, kahit gaano ka sagana ng buhay niyan, lagi yang takot. Mas takot nga mayaman, tama Felix? Kasi baka ma-hold up. Before, nung nasa farm consultancy pang trabaho ko sa agriculture, lagi akong sinasama na may lalaking hacienda at may malalaking mga farmland at lagi silang may kasamang makakapal na envelope sa kanilang kotse. Dalawa lang kami, ipapakonsult niya ang kanyang lupain kung anong gagawin doon. Lagi na sinasabi, sabi ko, bakit dito lang naman tayo pupunta? Ang lapit lang niyan, bakit mayroon ka nga? May dala silang baril, may dala sila, siyempre sila yun mga lisensyado naman. Pero sabi niya ito, Dennis, hindi nila alam na pastor ako. Nung nagtrabaho ko sa agriculture, hindi ko pinapakilala na pastor ako. Sabi niya, ito Dennis, ano yan, para yan sa mga, hindi natin alam, may pirata sa kalsada. So nakahanda na pala talaga sila ng para sa ransom nila. Kasi pag pumunta ka sa mga bundok, titingin ka sa lupain mo, i-develop mo as farmland, hindi mo alam kung sino mga nakatago dun sa mga gubat. Okay? So, yan. Lahat ng tao mayroong takot. At gusto ko maintindihan natin, sabi sa 2 Timothy 1:7, na nilagay ko lang dyan, God did not give us a spirit of fear. So, ang word na fear ay hindi emotion. Ito ay spirit. Hindi tayo binigyan ni God ng spirit of fear, but discipline and of sound mind. Ngayon, ang dala nito ni Jesus Christ nung ipinanganak siya at kinikwento ng angel, darating siya. Don't be afraid. Deal with your fears. Kasi hindi ka mag-i-enjoy, hindi ka mag-grow kapag ikaw ay punong-puno ng fear. Sa lahat ng bagay, relasyon, kapag nanligaw ako, pag nag-asawa ako, baka hindi ko mapakain. Yan na yan, mga puro pangamba. Paano pag nagkaanak ako, paano pag nag-aral ako, paano may pera ako, ano kaya hindi ko lalabas, baka ma-hold up ako. Lahat fear. Lahat dito sa atin, pag kumain ako nito, baka magkasakit ako. Ano kaya, pag uminom ako nito, baka ang dudumi ng fear. Sabi ni God, pasalamatan mo at lilinisin niya. So anything na meron kang fear, ang message ng angel is, do not be afraid. There will be a removal of the spirit of fear in life. Kaya lang, kailangan niya ang action mo. Remember, in the kingdom of God, siya ay covenantal God, ang Diyos natin. Kasunduan, gagawin ko ito, nasa iyong faith kung mag-aakto ka. Kasi nga, hindi natin pinapagalaw si God by faith, kundi kaya ka gumalaw by faith, dahil may word si God sa iyo. Dito sa kingdom of God, ang pinag-uusapan lagi is the wisdom, the principles. Gagawin mo o hindi. Pag hindi mo gagawin, ikaw ang mawawalan, pero ginawa na ni God. So, but the angel, balik tayo. Yung word na don't be afraid, i-evaluate mo sa sarili mo ngayon, ano ang meron kang kinakatakutan na alam mong hindi ka makausad sa buhay mo. Kasi kung pagkikinggan mo ang balita sa TikTok, sa YouTube, sa FB, sa mga radyo, at maging sa TV stations, lahat nakakatakot. Ngayon, saan ka maninindigan? Yan ang topic namin last Sunday sa leadership training. How long will you stay to live between two opinions? Is it the conviction between God, that God is God, or Baal is the opinion of the world?
Kaya yung kinakatakutan mo, tingnan mo lagi, ito ba ay makaka-honor kay God? Ito ba ay fear of the Lord or fear of demons? Kaya tayo binibigyan ng takot ni Satan para hindi ka makausad sa calling mo at pinapagawa ni God. So remember this, yan ay message. Ngayon, anong action mo? Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You have to seek. Ano kaya? Mamamatay na yata ako. Kung mamamatay, so what? Lahat naman tayo mamamatay. Ano kinakatakot mo? Ang iba sa atin natatakot mamatay. Bakit? Kaya bang extend ang buhay mo? Ilang paracetamol bang kailangan natin inumin, Ronel, para mabuhay? Alam ko ako mamamatay din. Ang idea, you have to prepare and do things na pinapagawa ni God ngayon pa lang. Hindi kasi ang nanay ko namatay, 100. Siguro ako baka umabot ako 110. O sige, bahala ka. Pero ang pinag-uusapan, get out of that fear dahil hindi naman talaga totoo yan. Ang fear, ano man ang explanation ng iba, ang explanation lang ng Bible yan ay spirit that is controlling you. Remember, ang calling natin is to subdue, to rule, to control, beginning from us. Kapag ang fear ang nagkukontrol sa iyo, ibig sabihin, hindi Holy Spirit ang nagkukontrol sa iyo. Okay? Number 2. Kung may question ka na hindi mo naintindihan, lapitan mo lang ako mamaya. The proclamation of good news. Ang good news ay pinuproclaim. But the angel of the Lord said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Ano itong bring good news? Bakit? Anong bad news na meron ka? Pag ang word ni God nagsalita, pag may sinabi sa iyong mensahe ang Panginoon, tandaan mo, ito ay solusyon. Kaya pag may narinig ka ngayon, start moving up and rising up and let your faith do the walking. Kasi yan ay kinakausap ka na ni God, kaya lang ikaw pa rin ang magdidesisyon dahil binigyan ka ni God ng free will. So, ang dala nito ay salvation, healing, deliverance. Ano ang bad news? Ang bad news, hindi magandang kalagayan mo. Anything na hindi ka nag-grow, anything na namamatay ka, nawawala ka sa Panginoon, ikaw ang lugi. Hindi ako. Kaya dito sa atin sa 211, hindi ako stricto. Kasi may choice ka maging ito nga mga holy angels, maging ang si God. Hindi tayo pinipilit na paniwalaan at i-apply ito. Kapag ang ating isipan lagi ay ano na kaya, paano na, saka baka, hindi ka dapat namumuhay sa baka. Self-doubt yun. Ayaw ni God na nagda-doubt, na parang tubig sa dalampasigan sa dagat, toss to and fro sa dalampasigan at babalik. Hindi dapat ganon. Lord, naniniwala ako sa'yo, gagawin ko ito, Lord. Gagawin ko ito. 2026 na, kailan natin gagawin ang gusto ni God? Anong edad ang gusto natin gawin? So ito ang good news. Gusto ka iligtas, gusto ka tulungan ni God. Are you willing for this help of God? Nauna ng angels at ang kinakausap niya, shepherds. Ang tanong, bakit mga shepherds? Bakit hindi professional ang pinakitaan nila? Kadalasan, the more na marami tayong pinag-aralan, the more na ayaw na natin. Pati si God, pinifilter natin ang message ni God kung tama o hindi ayon sa napag-aralan natin. Kaya karamihan nga sa atheist, mga scientist, ayaw na maniwala. Kasi hindi scientifically proven. So hindi mo pwede i-prove si God. Ang miracle, hindi mo pwede i-prove. Paano na-create ang lupa, paano na-create ang animals. So, sa Bible, lahat ng buhay nagsimula sa buhay. Pero sa science, lahat ng buhay ngayon nagsimula sa patay. Nag-mutate lang. Pero gusto ko makita ninyo na si God gustong buhayin. Remember, ang earth nagsimula lang sa word. And the word. And God said, let there be light. Yung nakikita nyong light sa labas, word lang yan. At kaya nga, one word from God will change your life, will change your health, will change your finances. Kaya pag may word si God, that's good news. Start living with it. Kasi yan ay future. Kaya nung sinabi ni God na gagawin ko ito, nakikita natin. Gagawa ako ng puno, naaakyatan natin. Nakakapamitas tayo. Kaya pag may word ka kay God, dito magsisimula, is your faith really willing to follow? Kasi yung word din ni God na fear, naku, wag mong gagawin yan Ria, wag mong gagawin yan Joy. So ang pinapakinggan rin natin na faith ay yung word ni Satan. Dennis, wag mong gawin yan. Una-una, kapag hindi violation sa Bible, gagawin ko ito kahit ayaw nila. Hindi tayo dito majority win sa kingdom of God.
Na dahil lang sabi ng 1,000, hindi pwede yan, huwag kang gagawa na ganyan. Itong Pasko ngayon, magsisimula na naman. Mas pinaniniwalaan nila yung mga bilog-bilog na magbibigay ng swerte sa kanila, ilang taon na natin ginagawa yon. Nakita natin walang direction, walang future, pero yun ang pinapakinggan natin, ang opinion ng world rather ang word ni God. Number 3, the arrival of great joy. Itong great joy, ang ibig sabihin lang yan, pag tumalon ka talaga, halos matutuwa ka, celebration, excitement. But the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news of great joy. Hindi, magbibigay ako ng kasiyahan. Hindi ito happiness, it's kagalakan ang pinag-uusapan. At ito mayroong superlative degree na great, much, big, bigger. Hindi lang, I will give you good news of joy. That will be for all the people. Ang maganda nito, yung mga may pangalang Joy, yung kapatid mo, Erlyn, redemptive very redemptive ang kanilang mga pangalan sa iyo, Joy. Joy talaga, ibig sabihin, dapat nakikita sa atin yan. But the angel said to them, do not be afraid. Bakit ka matatakot? Andito na ang good news. Ang kapalit ng bad news. Ano yung bad news? Yung situation mo ngayon, situation ko. Hindi siya magbibigay sa iyo ng sasabihin na, may good news ako sa iyo kung nasa good news ka na. May good news, simply mabuting balita. At ang ibig sabihin niyan, hindi ito temporary na kasiyahan. This is eternal. Dahil ito yung magbibigay sa'yo ng security, alam ko, Panginoon, yung ipiniprepare mo na heaven, tirahan sa langit, kasama yan sa kapupuntahan ko. Kaya wala kang dapat katakot. Kaya kung hindi ako natatakot na matay, although dapat ingatan mo ng sarili mo. Katulad ni Felix, galing sa Pangasinan. Kahapon, ay Christian naman ako, hayaan mo na ito, banggain ko na yung mga truck dyan, mga dump truck. Hindi, nasa part mo pa din ang free will to take care of yourself for the glory of God. Kasi gagamitin ka niya pa eh. Na pag nagugutom ka, kailangan mo kumain dahil gagamitin ka ni God, kailangan magpahinga. Ilang oras ang biyahe nyo galing Pangasinan kahapon? 5. 3 lang, kita mo, sabi ko nga, mula nung bumili ng bagong sapatos yan, ang bigat ng paa sa accelerator. Dapat yung mga 4 hours yun, 5 hours yun, galing sa Bulinaw. 3 hours lang, kaya bibili nga rin ako ng ganyan, kahit swelas man lang. Kasi mabigat sa accelerator. Okay, yan ang great joy. The angels celebrate the arrival of the Savior and rejoice for the freedom of all people from Satan's prison cell. Bakit ito ang tanong ko sa inyo? Bakit ang mga angels nagre-rejoice dito sa part na ito? Gusto ko makita natin dito na merong kaibang nakikita ang holy angels. Saan ka mapumunta, nakikita ka ng holy angels. Nakikita ka nila kung anong ginagawa mo. Gusto ko maintindihan natin dito na lahat ng merong bad news sa buhay, nasa prison cell ka kasi ni Satan, oppressed ka, demonized, or ang iba demon-possessed. Gusto ko maintindihan natin na ang mga holy angels, sila ay tinawag ni God as messengers and protector natin. Kaya lang pag tayo ay hindi sumusunod sa panuntunan ni God, sa standard ni God, wala rin silang magagawa para tulungan ka. Although babanggitin ko ang marami nito next week. Now, napapanood ni Satan ang abuse ng mga demonic spirits, na mga wicked spirits sa kingdom of darkness, at wala silang magawa kasi tayo ang pumunta doon sa kampo sa kabila. Kaya nasa bad news side ka at gusto ka niyang tulungan. At ngayon ito na si Jesus Christ darating. Pinapamalita nila na ang ganda ng daladala ni Jesus Christ. Kaya ayan, no, sabi ng Luke 2:13, suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel praising God and saying, gusto ko maintindihan natin, kaninang isang angel, may nag-appear a great company. Ayon sa pag-aaral, ito ay 100,000,000 na mga angels. Biglang nagliwanag ang kalakitan with these angels. Hindi yan sinabi na company lang. Company ni Felix, siguro mga 5 lang yan. Pero a great company of angels nag-appear sa taas ng mga shepherds. At ito ay nagliliwanag sa kadiliman. A great company. At anong ginawa nito mga angels? Rejoicing, praising God, saying, yung pinakanta kanina ni, sa ibang translation, Holy, holy is the Lord. Hosanna, glory, glory in the highest, and on earth, peace to men, on whom His favor rests. Dito, kinuha yung kanta na, Joy to the world, the Lord
has come or the Lord is come. Bakit sila nagre-rejoice? Andito na ang tagapagligtas ng mga taong inaapi ng demonic spirits. Remember, we wrestle not against flesh and blood. Yung mga taong addict, yung mga taong corrupt, mga taong wala sa wisyo, ang reason nun, merong spirit na nagkukontrol sa kanila para gawin yon. At ang tanging paraan lang nun, para ma-release sila, ay si Jesus Christ. So they hurried off. Yung umalis ang mga angels, itong mga shepherds, they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Tandaan natin, wala ritong 3 magi's or 3 hari na dinabanggit ng mga old na paniniwala. Ang unang nakarating dito, ang unang nakarating ay holy angels at mga shepherds. Ano ang action ng mga shepherds? At nung umalis na sila, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Nung umalis na sila sa manger, harapan ni Mary and Joseph, ano ang kanilang reaction? Celebration. Ito na ang pag-asa. Ito na ang solusyon sa problema namin. Kaya pag natagpuan mo ang good news at namumuhay ka pa sa bad news, choice mo yan. Kaya kung meron nag-rejoice, praise God, ganda naman ang buhay ko ngayong 2025. Bakit kami, pastor, wala? Choice mo yun. Ito na nga, kaya sabi ng God, seek first the kingdom of God. Hindi mo makita ang kingdom at ang principles ni God. Hindi ka makaka-receive ng wisdom without you seeking. Inaantay ko nga, pastor, tagal-tagal naman ginagawa ni God. Hindi tayo tinawag ni God to wait. Tinawag tayo ni God na dapat mayroong pro-actions. Pag may word ka kay God, do it right away dahil iyan na yan. Katulad ng shepherds, ay dumating na, hanapin nyo. Andun yan sa manger na kahiga. Talaga, antayin namin dito. Baka sakali pumunta rito ang manger. Yan ang problema ng mga maraming Christian. May word silang narinig, inaantay. You have to go. Pag may word si God na, go and make disciples, don't wait, go. Pag sinabi niya na puntahan mo, tanggapin mo. Sila nagsiselebrate. Kaya kung itong 2025, may problema tayo, hindi tayo makapag-celebrate, wala kang makita, parang palugi ang buhay, pastor, parang may problema. Dala na ito, nasa iyo. Kaya sa amin, maging kami nila mag-asawa, ang faith hindi ibig sabihin dahil pastor ako, dapat may faith din siya. Desisyon din ng asawa ko yun. Desisyon niya kung gagawin niya ang pinapagawa ni God sa kanya o hindi. Kaya hindi ibig sabihin, uy, Sunday na ngayon, magsimba ka, pastor ako. Demanding yun, hindi dinidiman ang faith. At makikita nyo kapag dinidemand mo ang faith, dapat gawin mo yan, dapat gawin mo meme, hindi nag-grow. Dapat ikaw mismo, Lord, narinig kita. May sumama man sa akin papunta sa church, so wala, makikinig ako ng word kasi kailangan ko, faith comes from hearing. And the more I hear, the more that I will grow. Pag wala akong narinig, napansin nyo, tinatamad na kayo mag-church, wala kayo nag-pray, wala nang devotion. Kasi nga mahirap kapag wala. Kaya nga mahalaga yung every Sunday, meron kang word, nagbabasa ka pa throughout the day. Kasi throughout the day, ngayon katulad niya, 1 oras lang tayo dito. Pero sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, halos the whole day, nakababad tayo. At doon pumapasok ngayon, ang faith comes from hearing. At ang faith natin ngayon, galing na sa Facebook, galing na sa kung sa kani-kanino. At ang malupit, hindi mo naman kilala yung nagbibigay ng opinion dyan sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, ipinamumuhay natin. Naandun ang faith mo, sila yung pinamumuhay. Tapos ang resulta ngayon, pag pumangit ang buhay mo, ba't ganito, Lord, bakit ako na... Ba't mo si God ang sinisisi mo? Ang sinusundan mo, hindi word ni God. Yung word na nakita mo lang sa cellphone. That's why kung ang good news ni God ang narinig mo, i-apply mo ang good news. At kapag may narinig ka sa TikTok or sa Facebook, nasalungat dun sa word ni God, stop it, kontrolin mo ang isipan mo kasi dun nagsisimula, pumasok si Satan. Kapag naunawaan natin ang totoong mensahe ng mabuting balita, makakasabay tayo sa kingdom celebration ng buong universe at hindi lang basta Sunday service. Kapag tayo nag-rejoice, kanina nagpupuri kayo, ang buong kalangitan nagre-rejoice kasi pinag-uusapan ng word ni God. Hindi lang tayo Sunday service. Kaya minsan ang tingin natin sa atin, kaunti lang kami, ako lang. Paano kapag ako lang ang dumating sa church? Hindi lang ikaw. Kasama mo mga holy angels. Kaya lang ang holy angels, ang Holy Spirit, hindi mo makakasama yan kapag wicked tayo. You cannot expect them. Kaya maging sa prayer life natin, magre-rejoice ka kapag merong resulta. Throughout this year, ang dami kong answered prayers.
Kaya binabato ko yan sa ilang mga meetings namin at mamaya may report ako mamaya sa ating +1 meeting at i-report ko na lang yan sa leadership training siguro next week. Makikita nyo ang dami magandang nangyari pero ang dami rin ang pangit na nangyari, bad news sa kingdom, sa churches all over the world. Pero pinag-uusapan natin, kapag nag-worship ako, hindi ako nag-worship mag-isa dyan. Pag naglilinis ako rito, pag nag-aayos ako rito pag Saturday, nag-worship ako, alam kong hindi lang ako mag-isa. Palitan mo pag-iisip mo. Remember, kingdom of God is huge. Big universe. Akala nang ito, hala, papasok ko dyan. Walang tao. Pagpasok mo, ang dilim-dilim dito. Sisindim, hala, pagdating mo sa bahay, when you worship, may kasama ka. Lakihan mo ang iyong pag-iisip. Dahil itong ministry nito, ang Diyos natin ay hindi nakapatong lang sa eskaparate. He is a God of universe. Tanungin ko lang kayo, natanggap mo na ba itong dala ni Jesus na nabanggit ng Holy Angels sa mga pastor? At itong number 2, please pakisagot mo ako nito. Sa 3 points sa pinag-usapan natin, ano yung number 1? Ano yung number 1? Yung removal of fear. Meron ka pa bang takot? Saan ka natatakot? Hindi ba kayang isolve ni God yun at kayang isolve lang ng Facebook? Number 2, good news. Ano yung good news? Napalitan na ba yung good news sa'yo or puro pa bad news pa rin? Malalaman mo ang faith ng tao kapag hindi good news ni God ang nasa kanya. Lahat ng sasabihin niyan, puro negative. Wala na, malala na, hindi na talaga. Yan, puro negative, puro. Ayan, bad news. Bakit yan ang nasa loob? And lastly, sa 3 points ng series number 1, ano pa ang hindi mo nararanasan? At desisyon mo kung gustong maranasan ito to become a victorious in your Christian living. That's kingdom celebrations. Let's pray. Father God, we honor you, God, dahil napakatunay nga na kapag maintindihan namin ang kingdom celebrations, the heavens, the heavenly beings, angels, ikaw, Panginoon, nagre-rejoice at the whole December, God, hindi lang kay Panginoon magre-rejoice dahil may mga regalo kayong matatanggap, may magandang bagay, bago ang damit namin, may bago sa buhay namin. Lord, we are rejoicing dahil alam namin ang kingdom celebration is not only Merry Christmas in our homes, in the sanctuary, but the whole universe is celebrating because we know na ang good news of the kingdom is not just gifts. Pero Lord, ito ay tunay na pagbabago at pagkilos ng Diyos, ng Holy Spirit with the holy angels in our lives, in our community, in our family. God, thank you. Alam namin, narinig namin kayo at kung ano mang bagay ang hindi pa namin na-apply dito, help us God so that we can rejoice. May matanggap man kami regalo sa wala, alam namin we are living in the good news of life because Jesus is with us and the Holy Spirit is at work governing for our success, for His glory. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord.